Isang magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, All for the Gospel, Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod Pasay. Ito po ang kaisa-isang parish mission ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau. At ito rin po ang dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta at ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay. Kumusta na po kayo ngayong Sabado? Ito po ang huling Sabado ng buwan ng Hunyo sa taong ito. Our Lady's Saturday, at patuloy na nobena po natin sa kapistahan ng Apostol Pablo. Laudatur Jesus Christus. Purihin natin ang Panginoon. Ang ating pong gospel for today, Saturday of the 12th week of Ordinary Time, ay Matthew chapter 8, verse 5 to 17. Mula sa Sermon on the Mount o sa Mount of Beatitudes na malapit sa Sea of Galilee, ang Panginoong Hesus ay bumaba pagkatapos ng kanyang pagtuturo at nakihalubilo sa mga tao. At yung nga po kahapon narinig natin ang kanya pong interaksyon sa isang ketong na kanyang pinagaling. Ngayon naman, si Jesus ay patungo na sa Capernaum na tinatawag po na headquarters ng kanyang misyon. At nandirito ang bahay ng mother-in-law ni Pedro. At maririnig natin sa Ebanghelyo ngayon, dalawang bagay. Unang-una, ang paglapit naman sa Panginoon ng isang Gentile, isang pagano, isang Roman centurion para sa kagalingan ng kanyang alipin na lalaki. At gayon din po, pagpasok sa bahay ng mother-in-law ni Peter sa Capernaum, ang pagpapagaling naman ng Panginoon una sa lahat sa mother-in-law. Dito po ang kwento ng Ebanghelyo ni Mateo ay kahawig ng mababasa natin sa Mark chapter 1 verse 29 to 34. Unahin natin pag-usapan ang tungkol sa paglapit po ng isang Roman centurion. Ang centurion ay commander ng 100 Roman soldiers. Kaya nga po, century, 100, centurion. At bagamat siya ay profesional na sundalo, mataas ang kanyang antas ng karakter at yung kanyang sense of duty. Itong mga Roman soldiers na ito at ang kanilang mga commander, ang mistulang tingin sa kanila ng mga Hudyo ay non-kosher. Walang pinagkaiba sa ketong, non-kosher, ritually impure persons, no? Subalit tulad po ng leper na narinig natin ang kwento kahapon, itong sundalong ito, centurion, pagano, ay maraming kabutihan sa kanyang sarili. Unang-una, bilang isang sundalo, nandun ang malasakit niya sa kanyang simpleng alipin, isang batang lalaki, simpleng alipin, errand boy, pero nandun ang kanyang malasakit. Pangalawa, itong centurion nito ay hindi po naging abusado sa kanyang kapangyarihan, bagamat sila po ang conquering force, sumasakop
sa buong Israel. Sila ang occupational force. Pero makikita nyo na tulad ng leper, lumapit siya sa Panginoon ng may paggalang, kababaang loob, no? Alam niya ang tabu na hindi dapat lumapit at pumasok sa bahay ng hentil ang isang debotong Hudyo. Kaya ngayon na sabi niya, I am not worthy that you should enter my roof. Hindi ako karapat-dapat na puntahan mo pa sa aking bahay. At bilang isang professional soldier, naunawaan ng taong ito yung ibig sabihin ng otoridad. Kapag ikaw ay may otoridad, salita mo ay makapangyarihan. At yun ang punto niya. Sabi niya, Jesus, may otoridad ka, alam ko yan, salita mo na lang. At ang otoridad ay pwedeng mangyari kahit sa distansya, kahit na malayo. Ngayon pag-usapan naman po natin ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo. Pumasok si Jesus sa bahay ng mother-in-law ni Peter at pinagaling niya ang mother-in-law ito, this time sa pamagitan ng paghipo. At tumayo ang babae at nagsimulang maglingkod sa kanila. At dahil po sa mga pangyayaring ito sa Capernaum, pagbaba ng araw, pagtatapos ng Sabat, pumila sa pintuan ang napakarami upang magpagaling sa Panginoon. Palagay ko po dalawang bagay ang pwede po natin pagnilayan sa Ebanghelyong ito. Unang-una, makikita natin dito na ang pagbibiyaya at grasya ni Jesus, isa lang ang kailangan. Good will. Good will. Yung centurion, yung mother-in-law, parehong biniyayaan ng pagpapagaling sa kanilang mga tahanan. Ang isa ay isang estranghero at pagano, ang centurion. Ang mother-in-law ni Peter, malapit at kilalang kilala ng Panginoong Hesus. But they have something in common. Good will. Good will. At sana po sa buhay natin, hindi tayo kukulangin ng goodwill na yan. Pangalawa, dito po'y pinagninilay tayo na whether salita o touch, ang napakahalaga ay authority of Jesus. If you are working with the authority of Jesus, sumasa iyo ang kapangyarihan at otoridad ng Panginoong Hesus. It can be by word, it can be by touch, there is always power. Ganda, no? O sana po, muling naka-inspire, nakapagbigay liwanag itong ating pong pag-aaral. Pagkagising sa umaga, paki-like, paki-share, paki-post at repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng inyong community, sa timeline ng inyong parokya. Patuloy po tayong mag-evangelize. Ipakilala po natin ang YouTube channel na Domi Guzman at gayon din po ang Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Ngayon naman, hayaan niyo pong aking batiin at pagpalain ang ating mga kaibigan sa ministry. Siyempre, mga online parishioners. Mula sa South Mall, nandiyan po sina Susan, Carlos, at CK De Leon. Salamat sa pag-sponsor nyo sa Novena Mass ngayong umaga. Kasama po ang Midwasa Gonzaga families. Nandyan din po ang Kuya Jess at Lourdes Figueroa and family, ang Ate Andy at Vicente Agos and family. Nandyan din po ang mag-inang Marites at Ninyo Molina,
si Ana at Florante Malinaw, kasama si Ann Margaret Valdez at Camille Enriquez sa Australia, Edgar at Lynn Albano and family. Pagbati rin po sa Ubias Ledesma family, Janina, Gina, Jessie at Chris Matthew. At gayon din po pagbati kina Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto at Susan Alpasan, Andrea Rose, Raul Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Maria Nobelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Tacla, Angelo Joseph Lopranco, si Dondon at Claire Aribe, Maria Edisa Planillo, Nelson Santos at Judith Ilagan. Pagbati rin po sa Iriga, Mangonon, Del Pilar families ni Lisa, Yoli at Lani. Pagbati sa Mabutas Sordan family ni Mary Claire Victoria, ang aking schoolmate, no? Isa na siyang judge ngayon, ha? At gayon din po, pagbati rin sa lahat po ng ating mga classmates, 1978 high school ng Paco Catholic School. Ayan, sina Hermo, si Eric, si Alexis, ayan, no? Sina Edmund, si Jude Romano, si Betchy, si Tess, no? Si Sally, si Marie Flor, at kayo lahat, no? Kasama ng mga teachers nila Horace, Mr. Horace Torres, June Baby de Bibar, Rick Eden Kalubayan, Mr. Faustino Diaz, at Miss Gloria Luna. Ngayon po italaga natin ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.